kami, O Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na siyang aming kapayapaan. Tayo ay nagsasama-sama at nagtitipon sapagkat tayo ay mga kaalib ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, na may malalim na malasakit para sa kapayapaan ng Diyos at kanyang itinalaga upang lumikha ng kapayapaan sa sanlibutan. Tayo po lahat ay manalangin sa taas. Papasalamat sa inyong matamis na pagkakas. Nagtitipon-tipon nga po kami ngayong umaga sa inyong bahay-sambahan upang pagbulay-bulayin ang inyong salita. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na nagbigay ng pananas. Nawa po ang sa araw na ito sa amin. Lamang namin maisa pamuhay namin ito. At makikisan siya. Ito po ang aming pananalang pangalan na Jesus. Amen. Pagbasang tugunan po ay matatagpuan sa Kawikaan 8 verse 4 hanggang 11. Kayo ay tinatawag ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat, itong aking panawagan. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid, lahat ay totoo, wala akong pinipilit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa, at sa marurunong ito ay pawang tama. Tayo ko ipahalaga ng higit pa sa pilak, at ang dunog sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong kaalaman ay mahigit pa sa hiyas, walang kapantay sa isang malawig. Pakinggan at pagbulayan bilang bayang pinili, suriin natin ang naglalagablab, ba natin ang ating pakikipagtipan sa Diyos.
Atin pong pakinggan ang kapahayagan ng kapatawaran. Batid natin ang Diyos ay hindi tayo kayang tiisin at kayang pabayaan sa isang buhay na tutungo sa pagkawasak. Ang pagkakawatak-watak, walang makakapantay sa kanyang pag-ibig. Kung kaya't sa liwanag ng pag-ibig niyang wagas, tayong lahat ay tumayo at ibahagi ang kagalakan at kapayapaan, bunga ng kapatawaran ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Tayo po ay tumayo at tayo magbatian ng kapayapaan. This is the day
Tayo po'y dadako na sa ating mga balita. Ngayon pong buwang ito ay Christian Education Month. At sa September 11 po, ay meron pong meeting pagkatapos ng prayer meeting. September 14, CWA Koinonia. Ito po ang oras ay alas 2 ng hapon. September 15, Christian Education and Nurture. Sunday, regular church council meeting after morning worship service. At ang lahat po ng all recognized workers, meron pong meeting after vesper service. Ang speaker po natin, ang ating kapatid na Ben Del Mundo. At ang liturgist, kapatid na Parentela. Ito ay children. Ganyan din po, may paanyaya ang ating Fellowship of the Coins. Ito po ay September 28 gaganapin sa Lusacan, Cover Court, Villa Consolacion, Subdivision, Barangay Lusacan, Chaong, Quezon. Ganyan din po ang First Christian Women Association Grand Fellowship sa October 12, 2013. Classic Resort, Banaba, South, Batangas City. Ang ating pong tagapagsalita doon ay Mrs. Loreline pong registration. 50 pesos. Magdalo po ng kanya-kanyang pagkain. Patuloy po ating ministry sa tuwing Webes po ng alas 8:30. At sa motor poll ay Biyernes, alas 2 ng hapon. Sa Talipan ay every first and third Friday, alas 3 ng hapon. Ang ating pong tagapagsalita, Aranilla at liturgist Federico Cabana. Ang 10th General Assembly ating pong suportahan at tayo merong special offering. Ito po yung ginagawa tuwing linggo. Na magdiripang ng kaarawan ang ating pong kapatid ngayong Josefina Balikas. Siya po ay birthday ngayong umaga. At yung pong mga sumusunod ay ako na pong basahin. Yan po ang ating balita at ating awitan ng Maligayang Bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilaw. Sumainyo nawa, maligayang tunay, ay maramay lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilaw. Sumainyo nawa, maligayang tunay, kay manawari lumawig ang buhay. Kapatid na AB ay magpapakilala sa ating tagapagsalita. Maga po sa inyong lahat. Ang ating pong guest preacher ay CP Ibaan,
At siya din po ay kasalukuyang Vice President ng CYF Southern Tagalog Conference. At siya po ay graduate ng Bachelor in Elementary Education, major in Early Childhood Education sa University of Batangas. Kasama din po siyang nag-aral sa Lay Formation Program. Ang batch po niya ay 2012 to 2013. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating guest preacher sa umagang ito, ang kapatid Elizabeth D. Andal. Nalangin, walang hanggan Diyos na Ama, narito po kaming lahat na iyong mga anak na nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa pagkakataon na kami ay makapanambahan sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Narito po kaming lahat, O Diyos, amin pong inilalapit ang aming mga pagkakasala at mga kamali ang nagagawa sa araw-araw ay amin pong inihingi ng kapatawaran. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat ang bawat isa na narito ay nagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan at upang parangalan ang iyong napakabanal na pangalan. Salamat po ng marami, O Diyos, na kami laging iyong ginagabayan ng iyong banal na Espiritu. Sa umagang ito, O Diyos, amin pong inilalapit ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, saan man sila naroon, sa bahay o sa pagamutan, ay amin po silang idinudulog sa iyong banal na luklukan at amin pong inihiling na sila po ay inyong bibigyan ng kapayapaan o kagalingan. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na nasa iba't ibang bansa. Patuloy namin silang idinadalangin, O Diyos, na sila po inyong iingatan, pagpapalain. Ang lahat po ng aming mga kapatid sa lahat ng panig ng daigdig. Patuloy din po ang aming dalangin, O Diyos, sa aming mga kabataan na ngayon ay tagapagmensahe sa iba't ibang iglesia lokal. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat ang mga kabataang ito ay yung ginagamit bilang instrumento ng pagpapahayag ng iyong napakahalagang ebanghelyo. Dalangin din po namin, O Diyos, ang aming obispo, ang aming Bishop Arthur Asi sa kanyang pamamahala sa Southern Luzon Jurisdiction na malawak na kanyang pinamamahalaan. Dalangin din po namin ang kanyang buong sambahayan na kayo po ang sa kanila ay mag-iingat at magpapala. Idinadalangin din po namin ang aming Pastor Reverend Rachel Hernandez sa kanyang pamumuno sa aming Southern Tagalog Conference sa Batangas, Laguna at Quezon. Siya po, O Diyos, ay iyong iingatan, pagpapalain, at ikaw ang siyang sasama sa kanya sa bawat lakad na kanyang ginagawa sa iba't ibang iglesia lokal. Idinadalangin din po namin ang iglesyang ito ng Magil, ang aming pong council sa pamuno ng aming chairperson at kanyang mga opisyales. Kayo po ang gagabay sa kanila upang sila ay makagampan ng kanilang mga tungkulin. Dinadalangin din po namin ang mga lupo ng iglesyang ito, Board of Elders, Board of Deacons, at marami pang iba. Gayon din ang mga samahan ng iglesyang ito, ang UCM, CWA at CYF at SIAP, sa kanila pong pamamahala sa kanilang mga gawain na sama-sama na magpapaunlad ng iyong iglesia sa dakong ito ng Lucena. Maging pagpapala nawa, O Diyos, ang bawat isa sa amin sa
aming Magil Memorial magulang na sumusuporta, gayon din ang mga nag-aaral na mga bata, kayo po lagi ang papatnubay sa kanila upang ang iyong kaharian ay lumaganap sa aming bayan. Dinadalangin din ang bawat isang narito. May karamdaman man wala, o Diyos, ay hipuin po kanilang mga puso, gumaling sila sa kanilang mga karamdaman. At pinasasalamatan din namin, o Diyos, ang buhay na ipinahirap na kami ay iyong pagpapalain, gagamitin upang ang iyong kaharian ay din po namin ang aming mga gawaing sa labas, ang mga outreach, at ang aming mga purok Bible study sa pangunguna ng kanilang mga leader. Kayo po ang laging papatnubay upang mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na animo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi sisidla ng inumin ay hindi na matutuyuan. Kawikaan 3:9-10.
Panginoon, na po ang mga handog po ang o at kama naghandog at ginawa po, Panginoon, ay magpalawak ito ng inyong ministeryo dito sa lupa. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin. Amen. Manatili po tayong nakatayo at atin pong pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Kolosas, Kabanata 3, talatang 23 hanggang 24. At ganito po ang ating mababasa at maririnig. Anuman inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, nawaring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Salamat po sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. In this quiet
Salamat po sa magandang awitin binigay sa atin ng mga CYF po dito sa UCCP Magil. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, nakakaba naman po ang tumayo ngayon sa inyong harapan sapagkat sabi nga po kapag ka po kaming mga kabataan ay nakatungtong na sa pulpito ng UCCP Magil, gagraduate ka na sa exchange pulpit. Dahil nga po, pinakamalaki nga pong simbahan ang UCCP Magil. At ako po ay tumatagal na rin bilang isang CYF. At sabi nga po ng iba, ikaw ga ay CYF pa o CYF na. Ako po ay 23 years old pa lamang, kaya po ako po ay proud to be na CYF pa sa panahon pong ito. At mapalad po ako ngayong araw na ito at ako po yung napa-assign po dito sa UCCP Magil. And ngayon nga po, ako pa lang po yung nakapagsasalita sapagkat ang iba pong CYF ay next Sunday pa po ang start ng kanilang Youth Sunday. And para po, parang sobrang nakakaba talaga. Ano po, dahil parang gagraduate na nga sa pagiging CYF, sabi ng iba. Noon nga pong nakaraang August 16 to 18, 2013, ay nagkaroon po ng exchange pulpit workshop sa UCCP Batangas City at naging matagumpay nga po ang naging gawaing ito. At ang isa nga po na naging best preacher of the year ay nanggaling dito sa UCCP Magil. Wala pong iba kundi si kapatid Ami Barameda. Ano po? Kaya po, palakpakan naman po natin ang CYF buhat dito. Yan. So, kanina po, pinakilala po ako ng kapatid na AB. Ako po ay, para po dun sa mga ngayon lamang po nakarating, ako po si Elizabeth Andal from UCCP Ibaan, kasalukuyan pong Vice President ng CYF STC. And ako nga po ay nag-graduate ng Bachelor in Elementary Education, major in Early Childhood. At ako po ay nagtapos din ng lay formation, kasabay ko nga po si kapatid na Simonet at saka po si kapatid na Hanilor. Yan. Ang pagtugon sa tawag ng paggawa, taglay ang pusong mapagpakumbaba ng isang tagapaglingkod. Yan po ang naging tema na ang nakaraang pong exchange pulpit workshop. Tawag sa paggawa, call to serve. Simpleng salita kapag atin po itong nadinig, call o tawag. Parang isang tawag sa telepono. Minsan madali nating naririnig ang tawag buhat sa telepono, lalo na kapag nag-ring na ito, lalo na po dun sa mga mahina na ang pandinig, hindi naman naka-level 5 or level 7 ang ating mga cellphone. Simpleng pagtawag, ngunit minsan hindi naman natin ito nasasagot. Hindi natin alam, importante ito hindi lamang para sa atin, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa atin. Kapag tinawag ba tayo ng Panginoon, mabilis ba natin itong nasasagot? Yan po yung kalimitang katanungan sa atin. Call or text. May unlimited yan sa Globe, Smart, Sun Cellular, or kahit anumang network. May unlimited. Pero, kapag naubos na ang oras para sa rehistro ng unlimited, kailangan nating mag-load ulit. Pero, ang Panginoon, unlimited yan. Tinatawagan niya tayo, pero hindi natin napapansin. Hindi natin naririnig. Para naman po sa mga kabataan, maraming nagsasabi na hindi naman yan kaya. Bata pa kayo para dyan. Di nyo naman naranasan yan, kami lamang. Pero minsan, tama din nga po, dahil nga sa simpleng pagtawag ng mga magulang natin sa atin, mga kabataan na nandito ngayon, sa pagtawag sa atin sa bahay, minsan hindi natin sila pinakinggan. Kung naririnig man natin sila, kunwari di natin naririnig, nagbibingi-bingihan.
Kaya nagagalit sa atin ang ating mga magulang. Pero may mga kabataang isang tawag lamang, go agad. Ang Panginoon kaya, sa ating mga kabataan, ang Panginoon kaya, kapag tinawag ba tayo, go ba agad tayo? Sino-sino nga ba ang natawag sa atin? Kung sa panahong ito, madaming pwedeng tumawag sa atin. Halimbawa, sa mga bagulang po na nandito ngayon, kapag may trabaho, yung customer, yung ating bossing, at kung sino-sino pa, tinatawagan tayo. Sa mga kabataan dito ngayon, marami din ang tumatawag sa atin. Boyfriend, girlfriend, friends, tropa, tol, mga ganyan. Marami pang iba ang tumatawag sa atin. Pero nasasagot natin agad ang lahat ng ito. Dahil minsan, kinukulit tayo. Ano po? Sa kakulitan, sinasagot natin ito agad-agad. Pero bakit pag ang Panginoon na ang tumatawag sa ating lahat, na nandito ngayon, minsan sinasagot natin. Minsan naman, hindi. May alinlangan, may takot. May hindi natin maintindihan minsan kung bakit hindi natin nasasagot ang tawag ng Panginoon. Bakit nga ba tayo tinatawag ng Panginoon? Tinatawag tayo ng Panginoon maglingkod ng naayon sa maglingkod ng hindi naghihintay ng kahit anumang kapalit. Masarap maglingkod ng anumang kapalit. Tanging Panginoon na ang bahalang gumanti sa nagawa mong kabutihan para sa ibang tao. Alam niya ito ay tama at naaayon sa kanyang mga naisin dito sa lupa. Maglingkod ng may kasiyahan, mapat at maglingkod ng naaayon sa Diyos. Sa ating panahon ngayon, maraming nagnanais ang maglingkod sa bansa, bayan at maging sa barangay. Darating na ang barangay election, maraming nagnanais na kumandidato bilang barangay councilor and maraming may gusto na magkaroon ng posisyon upang makapaglingkod. Ngunit may ibang tao ang nagnais upang makapaglingkod ng ngunit may iba namang sa una lamang tama. Mahirap magsalita, ngunit atin na itong nakikita at napapansin. Sa maliit na barangay, masasabi natin kahit paano may kurak. Ano po? Mas lang mayroon. Sa may sumuko na. Nung una, parang sasabihin niya, hindi siya, ano po, pero sumuko na. Si Napoles. Masasan at sumuko na siya. Pero, nasaan na ang pera na nakuha niya? Maibabalik pa ba? Maraming tao ang nangangailangan ng pera na buhat dito. Ngunit isang tao lamang ang nakinabang sa pinaghirapan ng nakararami. Nakinabang gamit alan ng or non-government organization upang makuha ang tulong buhat sa gobyerno. Nung tanggi pa, hindi po ba? Ngunit dumating ang pagkakataon na sumuko din siya at sa Pangulo pa. Marami po tayong
kalimitan, kapag ikaw ay sumuko, kailangan sa pulis. Ano po? Pero ito ay kakaiba sa Pangulo. Sabi nga, may kakaibang treatment para kay Napoles, pero atin pong antabayanan ang isyong ito. Kasi maging kami mga kabataan, siguro naman po, ay apektado din dito. Kami at maging ang mga maliit na bata, apektado dito. Sana nga po mga magulang ko at kapwa ko kabataan, gumawa tayo dahil tinawag tayo ng Diyos. Hindi yung gumawa tayo upang makinabang tayo sa mga bagay hindi naman para sa atin talaga. Ma-share ko po, noon pong ako po ay naging delegado ng Southern Tagalog Conference sa National Youth Camp, ginanap nga po sa Davao, ay doon po ay naranasan po namin ang talagang tumulong. Bakit? Mayroon po dong isang bata na hindi naman namin siya talagang kasama doon, siya ay nakatira doon sa lugar sa Davao. Siya ay nagnanais na magkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Ngunit, binagyo nga po sila, nawalan sila ng pagkakakitaan para siya ay makabili ng notebook. At doon po, talaga kami umalis. Nagkaroon kami ng pagkakataon na kahit paano ay makapagbigay ng pambili kanyang notebook. Kasi yun po yung kanyang wish, na siya ay magkaroon ng notebook para sa pasukan. Ang kanilang bahay ay nawala, tanging doon lamang sila sa isang kubo nakatira. Maging ang mga bakal po doon, itong mga ganito, ay warak. Ano po? Sabi nga po ay, minsan lang, noon lang dumating ang pagkakataon na sila ay bagyuhin. Pero, yung bagyo na dumating sa kanila, parang sobrang bigat kaagad na nangyari sa kanila. Masarap ang tumulong nang hindi ka naghahanap ng anumang kapalit. Dahil kapag ikaw ay naghanap ng kapalit, parang ikaw sa sarili mo, mas nangangailangan ka. Naghahanap ka ng kapalit. Bawa na lang. Sa pagtulong mo, kailangan mamaya bayaran mo ako kasi kapalit itong pagtulong mong ito sa akin. So, mas nangangailangan ka, hindi yung tinulungan mo ang nangangailangan. Sabi nga po sa isahin, the call to serve, it has no sound, yet I have heard it. The call to serve has no form, yet I have clearly seen it. Ang pagtawag sa ay walang anumang tunog, pero naririnig natin ito. Ang pagtawag sa paggawa ay walang forma o pero maliwanag natin kita. Noong una, sabi ng nakararami sa akin, magpastor na ikaw. Sabi ko naman po, malapit na yan kapag tinawag na ako ng Panginoon. Masasabi kong, tinawag ako ng pagkakataon ng Panginoon para pumasok sa lay formation program. Pero parang pinaliwala ko ito. Ang una ko pong pagpasok sa formation program ay kaklase ko pa po si Tito Ben, na hindi naman po ako nakatuloy. Parang 2 meeting lamang po ako ng lay formation, and kinaya ng aking trabaho at ng aking oras dahil gabi na ako nakakalusena. Noong pong ang office po ay dito pa po sa Kota. Yan. Nung una kong sabak, hindi ko ito natapos. Ngunit noong tinawag na talaga ako noon para sa lay formation program, ginive up ko po ang aking trabaho para po ako ay mag-lay formation program, and naibalik ko din naman po ito. Sa ikalawang pagkakataon, natapos ko po ang lay formation program.
Yon ang simula ng pagtahak ko para sa tawag ng Panginoon sa akin upang maging kanyang tapat na lingkod. Masaya po ako dahil marami ang nagsasabi sa akin na ituloy mo na yan sa pagsiseminaryo. Pero ngayon nga po ay patuloy ko pa ding ipinapanalangin ang ganitong bagay. Dahil ang pagiging isang pastor ay hindi basta-basta. Sabi nga po, para saan bang pagtawag na ito? O para saan ba ang pagtawag na ito? Ang pagtawag na ito ay upang instrumento para sa ibang tao. Upang maramdaman nila na ang Panginoon ay patuloy pa din na nandyan sa ating tabi. Sa pagtawag, kailangan natin tumugon. Para saan ba tayo tutugon? Tutugon. Tawag para saan? Para paglilingkod. Paano naman tayo tutugon? Ang pagtugon ay sa pamamagitan ng may mapagpakumbabang puso. Ang pagtugon ay hindi basta-basta, sapagkat marami kang dapat malaman o alamin at maraming dapat siguraduhin bago ka pumasok sa isang pagdedesisyon. Bukal dapat sa iyong kalooban ang mga gawaing iyong gagawin at harapin sapagkat ito ay paggawa ng may kapakumbabaan at gawaing naaayon sa Panginoon. Doon nga po sa Davao, mayroon po kaming kasamahan na hindi niya ina-expect na kami ay maglalakad ng 8 oras buhat sa Kapampangan papunta sa kabundukan. At doon po sa kabundukang iyon, makikita niyo po nandoon NPA, nandoon na mga iba't ibang tribo. Noong una, naramdaman ko, nakakatakot. Pero paano ba ko sa Davao? Para sa yung nilakad ko ng 8 oras at paglindok at para po akong si Spider-Woman. Dahil yung daan na dapat naming dadaanin, hindi po namin madadaanan talaga. Ginagawa po namin po ay liliban sa kabilang puno, naging mga unggoy. Na umuwi ka ng pumunta ka doon ng ikaw ay napakalinis. Bumaba ka ng kabundukan na ikaw ay napakarumi. Dumating ka doon ng walang kasugat-sugat, pagbaba mo, punong-puno ka ng gasgas. Na hindi mo i-expect na kinaya ang mga kabataan ng ganon. Sa akin po, hindi ko i-expect na kakayanin ko yun kasi po sa murang edad ko po, sobrang tirik ng araw, may high blood na po ako. Sa murang edad ko po, may high blood ako. Na salamat ako sa Panginoon sapagkat yung blood ko ay saka umepekto nung natapos na po ang gawain. Dahil alam ng Panginoon na kailangan ko muna magpahinga. Ang pagtulong o ang paggawa ay bukal sa kalooban. Ang paggawa kahit nahihirapan ka. Ayon nga po sa Colossians chapter 3 verse 23, inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na waring hindi sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Sapagkat ang paggawa para sa Panginoon ay masarap. Alam naman po natin, marami na tayong nabibili dyan na masarap na pagkain. Pero, ang paglilingkod sa Panginoon ay masarap. Sapagkat ang bawat naglilingkod sa Panginoon, naghahangad ng anumang kapalit. Ngunit, ang mga taong naglilingkod sa kapwa-tao ay naghahangad. Katulad na lamang po kapag nagtatrabaho tayo. Kapag hindi tayo pasahod tama, ay madami na tayong reklamo. Ngunit ayon nga sa banal na kasulatan, gumawa ka ng magaan sa kalooban, paring hindi sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Huwag tayong maghintay ng kahit anumang kapalit, dahil ang Panginoon na ang gumanti sa kahit ano
kabutihang ating ginawa, tiyak iyan na makatutulong din sa atin. Sa pagtugon, kailangan tayong maging mapagpakumbaba. In every response, we must have a humble heart. Sabi nga po ni Thomas Kempis, the more humble and obedient to God a man is, the more wise and at peace he will be in all that he does. Ibig sabihin po na huwag tayong magtuon ng pansin sa ating pangsariling kapakanan. Bagkus, alamin natin ang pangangailangan ng isang tao bago ang ating mga sarili. Katulad ni Solomon, binigay ang lahat ng kanyang kayamanan para magawa ng isang templo para sa Panginoon. Ayon nga po sa 2 Kronika, Kabanata 1, talatang 10, hiling ko'y bigyan ninyo ako ng katatanuhan at kaalaman upang mapamahalaan ko na dapat ang bayang ito. Hiling niya na magkaroon ng katatanuhan at kaalaman sapagkat alam niya na ito ang kailangan upang maging maayos ang lahat sa kanyang pamamahala at upang makinabang o mapakinabangan ito ng tao. Kaalaman mas mapaunlad niya ang bayang pinamahalaan ng kanyang ama na si David. Hindi naghangad ng kahit anong kayamanan si Solomon, ni kamatayan ng kanyang away ay hindi niya nagawang hilingin. Ang kanyang hiniling ay ang katalinuhan at kaalaman sa pamamalakad sa kanilang bayan. Mga magulang ko at mga kapatid, pag tayo ay tinanong kung ano ang hihilingin natin, ano kaya ang ating masasabi? Dahil alam natin na ang Panginoon na ang nagtatanong. Ang kaya niyang ibigay ang lahat para sa atin. Kailangan nating isipin ang kung ano ang makabubuti sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi yung tayo lang ibang. May mapagpakumbabang puso. Yan ang ninanais ng Panginoon natin sa bawat pagkakataon na tayo ay tutulong. Hindi upang itaas ang pansariling pangalan, hindi upang makilala ang pangalan. Bagkus tumulong tayo ng ang alam natin sa ating puso. Makinabang o makikinabang ang nakararami at maitataas natin ang pangalan ng Panginoon. Ayon nga po sa Mateo, Kabanata 2, ang nagpapakataas ay ibaba at ang ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang pagtugon sa paggawa ay upang itaas ang pangalan ng Panginoon. At sa pagtataas ng pangalan ng Panginoon, kailangang tagay nating niya ang pusong mapagpakumbaba. Bilang isang mabuting ikaw, kailan tutugon sa simpleng tawag ng Panginoon? Tayong mga kabataan sa simpleng pagsimba, pag-attend ng gawain sa simbahan, tinugon na natin ang tawag ng Panginoon. Dahil andyan na ang gawain, ikaw na lamang ang hinihintay. Kapatid, kailan tayo magiging bukas sa mga bagay na tinatawag na tayo ang gumawa? Kailan pa, kung kailan huli ang lahat? Kaya habang maaga pa, sagutin mo na ang tawag ng Panginoon. Para habang at alam naman natin hindi na nauubusan ng load, sagutin na natin ang tawag niya. Para po sa pagtapos, hayaan niyo po tahan kayo ng isang batay po dito na pinamagatan pong Kailan Pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya nang nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatayag? Kung wala ng pagkakataon
at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay dumako sa ikalawang paghahandog.
Walang hanggan Diyos na aming Ama, kami po ay nagpapasalamat dahil narinig namin ang kabataan upang magpalaala yung tinatawagan at tutugunin ang iyong mga pagtawag. Salamat po at kami ay narito sa bahay-sambahan na iyong sinamahan ng iyong banal na Espiritu. Pinasasalamatan namin ang mga kabataan na nagmensahe sa aming iglesia lokal ng United Church of Christ in the Philippines. Salamat po ng marami, O Diyos, sa sila ay inyong upang magbigay ng mensahe sa iyong mga anak. Salamat din po sa aming pagtitipon na lagi kaming nagtatapat sa iyong banal na pangalan. Salamat din po sa pananampalataya na aming tinanggap na ito po'y aming yaman upang ang aming daigdig ay malaganapan ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Narito po, O Diyos, ang iyong mga anak. Sila po ay nakaluhod, tanda ng kanilang pagpapakumbaba. Sila po ay nagpapasalamat, O Diyos. Kayo po ang nakababatid ng kanilang pagpapasalamat. Iba't iba ang kanilang ipinagpapasalamat. Maaring ang iyong mga pagpapala ay kanilang tinanggap. Maaari naman ang kanilang mga problema ay inilalapit sa iyo, O Diyos, upang iyong bigyang katugunan. Maaaring ang kanilang pagpapasalamat ay dahil sa kanilang pagsilang, sa kanilang mga anibersaryo ng kasal, sa kanilang mga kalungkutan, at sa kanilang pagsamo, O Diyos, ay ikaw po ang nakababatid. Inyo pong tugunin ang kanilang pangin. Sila po ay nagtatalaga rin ng kanilang mga buhay, nagtatapat sa iyong napakahalagang palataya. Salamat po ng kami, O Diyos, sa iyong pagbay sa bawat isa sa amin. Nawa po namin sa umagang ito ang iyong masaganang pagpapala. At ngayon ang masaganang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipisan, aliw ng Espiritu Santo, ang siyang sumaatinawang lahat, mula ngayon at magpakailanman. Amen.